Sa nakaraan nating episode, isang desisyong hindi inaasahan ang ginawa ni Chahay-en. Isang desisyong isinilang mula sa isang damdaming matagal na niyang itinatago. Isang damdaming na kahit siya mismo hirap pang aminin. Ngayon, haharapin ni Chahay-en ang pinakamalakas na shadow soldier ni Song Jin-woo na si Beru. Ang halimaw na minsan nang muntik umubo sa mga S-rank hunters ng Korea. At dito magsisimula ang kwento ng episode na ito. Matapos tawagin ni Jin-woo si Beru, napasabi siya sa kanyang sarili na mas mahina ang mga shadow soldier kumpara sa lakas nila noong buhay pa sila. Pero si Beru, isinilang bilang sandata para pumatay ng mga hunter. At kung lalaban siya ng seryoso, ang tsansa ni Hunter Chahay-en ay... At kasabay nito, nagsalita si Beru. "My king, ano po ang gagawin ko sa taong ito?" Sumagot si Jin-woo na, "Talunin mo siya, pero wag mo siyang sasaktan." Agad na tumugon etong si Beru, "Yes, my king." At sa sandaling iyon, biglang nagpakawala si Beru ng napakalakas na puwersa. Yumanig ang buong paligid, nabasag ang mga salamin. Napasabi si Chahay-en sa sarili niya na ganito ang puwersang hinarap ni Song Jin-woo. Ipinakita si Beru habang inilalabas ang kanyang mahabang kuko. Mga kuko na halatang kayang pumatay sa isang iglap. Ngunit biglang nagsalita si Jin-woo, "Itago mo yan. Hindi kita patatawarin kapag nasaktan siya." Kitang-kita ang gulat at pagtataka kay Beru. Parang batang napapagalitan. Dahan-dahan niyang itiniklop ang kanyang mga kuko at sumagot na, "Yes, my king." Sa sandaling iyon, napasabi si Chahay-en na ngayon na ang pagkakataon ko. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla na lang siyang napanganga. Nasa likod na niya si Beru. Halos wala siyang nagawang depensa at sa kanyang isipan, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik. Pareho lang ito ng dati at biglang sinabi ni Chahay-en na, "Akala mo ba madadala mo ako sa parehong galaw ng 2 beses?" Kasabay nito ay bigla din siyang umatake. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sinalo lang ni Beru ang kanyang espada gamit ang mga daliri. Kitang-kita ang napakalaking agwat ng kanilang lakas at kapangyarihan. Sa isipan ni Beru, sinabi niya na may isang utos ang aking hari. Talunin ang kalaban nang hindi siya sinasaktan. At dahan-dahan niyang binitiwan ang espada ni Chahay-en. Sa isip ni Beru, ang bawasan ng fighting spirit niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng lubos na agwat ng kapangyarihan ay isang simpleng gawain. Ngunit hindi pa rin tumigil si Chahay-en. Sunod-sunod ang kanyang mga atake. Mabilis, matatalim, walang pag-atubili. Ngunit bawat isa sa mga iyon, iniiwasan lang ni Beru ng walang kahirap-hirap. Sa isipan ni Chahay-en, napasabi siya na hindi ka panipaniwala. Iniiwasan niya ang lahat ng mga atake ko sa ganitong kalapit nang hindi man lang ginagalaw ang kanyang mga paa. At biglang sumugod si Beru. Ngunit imbis na umatake, tinakot lamang niya si Chahay-en. "Rawr!" Parang nananakot na bata. Kasabay nito, nagpakawala siya ng isang matinding puwersa. Sapat para iparamdam ang pagkakaiba ng kanilang antas. Sa sandaling iyon, napasabi si Jin-woo sa sarili niya na mukhang napagpasyahan na ang mananalo. Kaya direkta niyang tinanong si Chahay-en na, "Kontento ka na ba?" At sumagot si Chahay-en na, "Hindi pa. Kaya ko pang magpatuloy." Napasabi si Jin-woo sa kanyang isipan na ano bang iniisip niya? Hindi ko akalaing magiging ganun siya kawalang ingat matapos mapagtanto ang agwat ng kanilang lakas. Sa isip ni Jin-woo, napasabi siya na si Beru ay iba sa ibang shadow soldier. Kahit may talino siya, likas pa rin sa kanya ang maging sandata ng pagpatay. Sa ngayon, ramdam ko kung paano niya pinipigilan ang napakalakas niyang kagustuhang pumatay. Habang nakatingin si Jin-woo kay Chahay-en, sinabi nito sa kanyang isipan na at kung may ibang dahilan man siyang gusto, sana hindi ito bunga ng maling paghuhusgan niya. At ipinakita si Beru at sinabi nga dito na isang likas na babala. Ang mga buhay na nilalang ay kayang makilala kung sila ba ay mandaragit o biktima sa isang sulyap lamang. At sinabi ni Beru na lakas na loob mo. Hindi ka tanggap-tanggap na lumalaban ng biktima sa mandaragit. At kasabay nito, inilabas ni Beru ang kanyang matatalim na kuko
at agad na sumugod kay Chahay-en. Ngunit sa huling sandali, nakaiwas itong si Chahay-en sa atake. Habang umiiwas ay agad niyang inihanda ang kanyang kontra-atake at ginamit nga niya ang kanyang skill, ang sword dance. Sunod-sunod ang kanyang mga hiwa, mabilis at eksakto. Ngunit isa-isa lamang itong iniiwasan ni Beru. At sa isang iglap, sinalo niya ang espada ni Chahay-en at bigla nga niya itong winasak. At sa isip naman ni Chahay-en, napasabi siya na, isa na lang ang pagkakataon ko. Halos wala na akong mana, kaya isang pagkakataon lang meron ako. Pero sapat na ito. Sa kabila ng putol na espada, nagpatuloy si Chahay-en sa pag-atake at ginamit niya ang kanyang huling baraha, ang Blade of Light. Tumama ang atake kay Beru at nagulat itong si Jinwoo at napasigaw na, "Hindi!" At sa sandaling iyon, may gumalaw sa kamalayan ni Beru. Isang utos, isang simpleng kautusan na nakabaon sa kanyang pagkatao mula pang nang siya isinilang. Ang utos na natanggap niya mula sa kanyang reyna, ang matagal nang nakalimutang kautusan, muling bumangon bilang likas na instinct. Isang utos na hindi niya maaaring suwayin, lipulin ang mga kaaway. At buong puot na sinabi ni Beru na, "Ang babaeng ito ay aking kaaway." Ipinakita si Beru, tila sinasaniban ng demonyo. Ang kanyang aura ay biglang nag-iba, mas mabigat, mas marahas. Halos tatapusin na niya si Chahay-en sa pagkakataon nito. At sa huling sandali, mabilis na sumigaw si Jinwoo na, "Tumigil ka!" Ngunit hindi huminto si Beru. Patuloy ang kanyang pagsugod at tatamaan na nga itong si Chahay-en. At sa isang kisap mata, sinalo ni Jinwoo ang atake ni Beru. At nagulat ang lahat. Takot na napatingin itong si Chahay-en at sinabi ni Jinwoo kay Beru na, "Inutusan kitang tumigil." Agad naman na napalayo si Beru at bigla itong lumuhod at nakayuko. At sinabi nito na, "Patawarin niyo ako, aking hari." Habang nanginginig at takot na takot, napabuntong hininga na lang itong si Jinwoo. At pagkatapos ay lumingon siya kay Chahay-en at tinanong ito na, "Okay ka lang ba?" Tahimik si Chahay-en, walang imik. At muling nagsalita si Jinwoo na, "Bakit mo pinipilit ang sarili mo ng ganito? Hindi mo kailangang umabot sa ganito para lang makasali sa guild namin." Nakatungo lang si Chahay-en at walang imik. At muling nagsalita si Jinwoo na, "Isa lang naman yun na pagsubok. Isang entrance test para sa isang guild na walang pangalan. Hindi yun karapat-dapat na ipagsapalaran mo ang buhay mo, lalo na tulad mo. Kaya bakit mo pinupush ang sarili mo ng ganito?" Hindi pa rin sumasagot si Chahay-en. Nakayuko lamang siya at muling nagsalita si Jinwoo. "Tahimik kaya naman ba riyan?" Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, "Ano kaya to? Ano ang dahilan?" At sa kanya biglang sinabi na, "O baka interesado ka sa akin?" At biglang nagulat si Chahay-en. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, "Hindi rin pala yun. Ano ba talaga ang nasa isip niya?" At pagkatapos ng isang saglit na katahimikan, mahina ngunit malinaw na sumagot si Chahay-en na, "Oo, sa tingin ko." Habang namumula ang kanyang muka at lumipat ang eksena sa United States sa loob ng Hunter Bureau, ipinakita sina Adam White at Lady Selner na personal na nagtungo upang kausapin si David Brennan. Sinabi ni David Brennan na, "Hindi ko kayo pinatawag dito para humingi ng paumanhin. Sabihin niyo sa akin kung ano ang nangyari." At sumagot si Adam White na, "Ayon sa obserbasyon ni Lady Selner, si Hunter Song Jinwoo ay isa sa mga hari." Nanlaki ang mga mata ni David Brennan at napasabi ito na, "Ano?" At nagtanong siya agad, "Ibig bang sabihin nito, Lady Selner, ang kapangyarihan ni Hunter Song Jinwoo ay nasa antas ng isang national level hunter?" Huminga ng malalim si Lady Selner bago sumagot, "Kailangan kong linawin. Ang mga awakened, kumukuha ng kapangyarihan mula sa kabilang panig. Yun ang koneksyong kaya kong maramdaman. At kung minsan, napakalakas ng kapangyarihan nagmumula roon, na ang isang awakened ay tila balot ng nakakasilaw na liwanag. Ang mga ganong tao ay tinatawag kong mga hari." Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Lady Selner. Nanginig ang kanyang mga kamay
bumigat ang kanyang paghinga at sinabi niya na, pero siya, wala akong nararamdamang ganong koneksyon. Nang tumingin ako sa kanyang mga mata, ang nakita ko ay hindi liwanag, kadiliman. At ang mas nakakatakot, ang kadilimang iyon, tumingin pabalik sa akin. Nagtanong si David Brennon na, kadiliman? Ibig mo sabihin masama si Song Jinwoo? Agad na sumagot si Lady Selner na, hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ito usapin kung siya ay mabuti o masama. Ang tinutukoy ko ay kung saan nagmumula ang kanyang kapangyarihan. Si Hunter Song Jinwoo hindi humihiram ng kapangyarihan mula kung saan. Hindi ito nagmumula sa kabilang panig. Ang kapangyarihan niya ay nagmumula mismo sa kanyang loob. At dahil doon, wala siyang limitasyon. At ang ibig sabihin nun ay... At pabulong na nagsalita si Adam White. Walang hangganan ang kapangyarihan niya. Napayuko na lamang si Lady Selner. Halatang mabigat pa rin ang bigat ng kanyang nakita. At biglang tumayo si David Brennon. Salamat, Lady Selner. Nagulat si Adam White at agad na nagtanong, saan kayo pupunta, Director? Sumagot si David Brennon, sa floor B24, sumunod ka. At nagtungo nga sila sa B24, ang isa sa pinakamahigpit at pinakasikretong bahagi ng Hunter Bureau. Pagdating doon, nagsalita si David Brennon. Kung hindi natin magagamit ang kapangyarihan ni Lady Selner, kailangan nating makuha si Song Jinwoo sa ibang paraan. Sandaling tumigil siya at nagtanong, naalala mo ba ang unang S-rank gate? Agad na sumagot si Adam White. Siyempre, ang nakakatakot na dungeon break na sumira sa buong kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Paano ko yun makakalimutan? Ang mga pinakamatitinding hunter sa buong mundo, tinipon ng US kapalit ng napakalaking gantimpala. Pero 5 lang ang nakaligtas. Ang 5 iyon, binigyan ng kapangyarihang katumbas ng isang bansa. At doon nagsimula ang tinatawag na national level hunters. Ang hindi mapuksa-puksang halimaw, ang Dragon Kamish. Isang nilalang na mag-isa lang pero nagmasakir ng hindi mabilang na top class hunters. Sinabi ni David Brennon na, maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na matapos ang lahat ng iyon, may iniwang maliit na regalo ang bangungot na iyon? At biglang napatingin si Adam White kay David Brennon. Hindi mo naman ibig sabihin na... At diretsong sumagot si David Brennon. Iyon nga ang ibig ko sabihin. At binuksan nila ang isang malaking silid at nagsalita si David Brennon na, makinig ka, ang runestone na ito ay natagpuan mula sa bangkay ng Kamish Dragon. Mahigit 8 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang Kamish Raid. Wala pa ni isang mage sa mga national level hunters. Kaya ang rune na ito ay naghihintay lamang dito sa basement. Hinihintay ang karapat-dapat na magmay-ari. Muling magbibigay si Kamish ng isang mahalagang regalo sa magandang bansang ito. At lumipat ang eksena kay Song Jinwoo. Nakatayo siya sa isang salamin. Sinabi niya sa kanyang sarili na, mas tumangkad talaga ako at mas gumandang pangangatawan ko matapos ang reawakening. Pero ganito ba talaga ako kagwapo? Mukhang normal lang naman ang itsura ko. Napaisip siya at sinabi pa niya na, dahil kaya ito sa Wheel of Rehabilitate. Ang Rehabilitate ay nagbabalik ng lahat ng napinsalang bahagi ng katawan. Lahat ng imperfection ko nawala dahil sa buff na ito. At tinawag ni Jinwoo ang kanyang kapatid. Sis, sa tingin mo kamusta ang itsura ko? At sumagot si Jin-ah na, ano naman yan ngayon? At muling nagtanong si Jinwoo na, I mean, bilang lalaki, anong tingin mo? Biglang napatigil si Jin-ah. Ha? Saan mo nakuha yung kumpiyansang yan? Sa mata ko, mukha ka pa ring palaboy. Napailing na lang si Jinwoo at sinabi na, ayos, salamat sa napaka-objective mong sagot. At inasar niya ang kapatid niya at sinipa-sipa naman siya ni Jin-ah. At biglang napasabi si Jinwoo na, hoy, baka mabali ang paa mo. Nakalimutan mo bang S-rank na ang katawan ko? Nag-iisip ka ba? At sumagot si Jin-ah ng, ano ka ba? Ako ang top ng klase. At ngumisi si Jinwoo at sinabi na, sa exam lang yun. At bigla niyang binago ang usapan. Nga pala, iniisip kong magtayo ng guild. At napasabi si Jin-ah na, ay talaga, tatawagin ka na bang boss ng mga tao? At sumagot si Jinwoo na, kung magiging maayos ang lahat, anong tingin mo sa pangalang solo play para sa guild? At biglang napataas ang boses si Jin-ah. Ano? Nagbibiro ka ba?
Bakit mo pangangalanan ng ganyan ang guild mo? Nagtaka si Jinwoo at sinabi na, bakit? Kakaiba ba? Ipinaliwanag ni Jin-an na ang kapangyarihan mo ay kayang mag-summon ng mga shadow soldier. Technically, hindi ka talaga solo. Napaisip si Jinwoo at sinabi na, may punto ka. Kung ganun, anong ipapangalan ko? Agad naman sumagot si Jin-an na, paano kung Ajin Guild? Ang ibig sabihin ng ay, at ang Jin naman ay go forward. Ngumiti si Jin at sinabi na, baliktad ng pangalan ko yan. Maganda di ba? At tumango si Jinwoo at sinabi na, hindi na masama. At lumipat ang eksena kay Chahayen. Hindi siya mapakali. Hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang hiya sa mga nasabi niya kay Jinwoo. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili niya na, anong ibig ko sabihin sa tingin ko? Parang umamin na rin ako. Naglulumpasay siya sa kama. Pilit binabalikan ang mga sandaling iyon. Namumula ang mukha ni Chahayen habang naguguluhan siya sa sarili niyang damdamin. Sa isip niya, napasabi siya na, kung ganun, wala bang ibang mas maayos sa paraan kaysa sa pagsali sa guild? Ay naku, iisipin niya baliw akong babae. Pero sa kabila ng pagdududa, buo ang loob niyang inamin sa sarili ang isang katotohanan. Niligtas niya ang buhay ko. Natural lang naman na maging interesado ako sa kanya, di ba? Oo, ayos lang to. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Hindi pala. Hindi talaga to okay. Bigla niyang naalala ang katotohanan. Sa technical na usapan, buhay pa ako dahil sa healing ni Byung-gu. At doon, muling bumalik sa alaala niya ang sandaling iyon. Noong siya ay ginagamot ng anino ni Byung-gu na tinawag ni Jinwoo, may iniwang mensahe si Byung-gu, isang pakiusap. At sinabi nga daw nito na, pakisabi sa kanya, pakisabi kay Hunter Song Jinwoo, mag-ingat siya sa sarili niyang kapangyarihan. Lumipat ang eksena sa Knights Guild. Isang miyembro ang nagsalita, bro, tungkol doon sa gate na nag-spawn kahapon, mukhang mahirapan tayo makakuha ng permiso. Mataas masyado ang lumabas na sukat ng asosasyon. Napatigil si Park Jong-soo at nagtanong na, Estrang gate ba yan? Sumagot ang isa na, hindi, pero ayon sa kanila, ito ang pinakamataas na naitayang sukat para sa isang A-rank gate. Napailing si Park Jong-soo at napasabi na, visit, kapag hindi tayo nag-ingat pwede tayong mamatay lahat dyan. At muling nagsalita ang isa na, kung S-rank sana yan pwede nating isuko. Pero mas komplikado to dahil A-rank lang sa papel. Kakalat ang chismis na ang Knights Guild, isa sa pinakamalakas na guild, ay hindi man lang kayang linisin ang isang A-rank gate. Nakakabwisit. At sumagot si Park Jong-soo, ang problema kasi iniisip ng mga ordinaryong tao na pare-pareho lang ang lahat ng gate na may parehong rank. At sinabi pa nga ng isa na, at kung bibitawan natin tong gate na ito, sigurado nga ang kininyan ng Fame Guild ni Madong Wook. At biglang nagalit si Park Jong-soo at sumigaw na, ibig mo sabihin isusuko natin ang gate na mismong sumulpot sa bakuran natin kay Madong Wook? Agad namang umatras ang kausap at nagsabi na, sinasabi ko lang naman bro. At sinabi ni Park Jong-soo na, kung sa dami at kalidad lang ang pag-uusapan, halos kapantay lang ng iba pang major guild ang mga A-rank hunters natin. Pero may kulang tayo, isang S-rank hunter. At ang isang taong yun, napakalaki ng epekto. At biglang may sumingit sa usapan at nagsabi na, pwede rin naman tayong pumasok kasamang ibang guild. At sumagot si Park Jong-soo na, kung sasabihin natin gusto natin makipagtulungan dahil hindi tayo sigurado na kaya nating linisin to mag-isa, hindi ba't mararamdaman ng kabilang guild ang panganib at baka umatras pa sila? At muling nagsalita ang isa na, kung mahirap isama ang buong guild, paano kung isang tao lang? Napasabi si Park Jong-soo na, paano makakatulong ang isang tao lang sa pinakadelikadong A-rank gate? Ngunit bigla siyang natigilan. Teka, ibig mo bang sabihin si Hunter Song Jinwoo? At sinabi pa ni Park Jong-soo na, nakakahiya makipag-alyansa sa ibang guild. Pero kung siya ang makakasama natin, baka sa halip ay makakuha pa tayo ng respeto. At higit sa lahat, malaki ang itataas ng tsansa nating makompleto ang raid na to ng ligtas. At sabay na tinanong niya na, ano ba ang ginagawa ni Hunter Song Jinwoo nitong mga nakarang araw? At sumagot ang isa na,
Maliban doon sa gate na nilinis niya kamakailan lang sa gitna ng kalsada, wala na kaming ibang balita. Gusto mo bang subukan kung kunin ang contact information niya? Agad na sumagot si Park Jong-soo na, hindi, ibalik mo ang telepono mo. At mariin niyang sinabi na, sa tingin mo ba tama na pag-usapan ang ganitong mga kalagang bagay sa isang tawag lang? Puntaan natin siya mismo. Lumipat ang eksena kila Song Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo na, paano kung Ajin Guild? Agad na sumagot si Jinho at sinabi na, maganda yan kuya, gamitin na natin yan bilang pangalan ng guild. Kahit ano, wag lang solo play guild. At tumango si Jinwoo at sinabi nito na, kung ganon, napagdesisyonan na ang pangalan ng guild. Ang natitira na lang ay ang paghahanap ng isa pang founding member. Biglang nagtanong si Jinho, ano palang nangyari kay Hunter Chahayen kahapon kuya? At sumagot si Jinwoo na, sa tingin ko, hindi na siya matutuloy. Hindi siya ang taong hinahanap ko. Sa isip ni Jinho, isa siyang S-rank. Bata pa, magaling at maganda pa. May masihigit pa ba sa kanya? Kaya nagtanong siya kay Jinwoo na, kung ganun kuya, anong klaseng tao ang gusto mo? At sumagot si Jinwoo na, isang taong may hunter license, walang interes sa guild activities, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Napaisip si Jinho, may ilan ngang pumapasok sa isip ko. At biglang may kumatok sa kanilang pinto. Nagtanong si Jinwoo na, sino yan? Sa isip niya, wag sanang si Hunter Chahayen na naman. At nagpakilala ang mga bisita. Magandang araw, ako si Park Jong-soo, Guildmaster ng Knights Guild. Nagulat at nagtaka sina Jinwoo sa kanilang mga bisita. Pinaupo nila ito at nag-usap kung anong pakay. Binuksan ni Park Jong-soo ang kanyang laptop at ipinakita ang isang recording. At sinabi nga niya dito na, tingnan mo to, hindi palaging tugma ang laki ng gate at ang rank nito. Pero sa kasong ito, napakalakas ng mana na lumalabas mula sa gate. At nagtanong nga si Jinwoo na, classified ba ito bilang isang S-rank gate? At sumagot si Park Jong-soo na, hindi, halos pasok lang ito sa sukat ng isang A-rank. Sa katunayan, ito na ang pinakamalaking gate na kailanman lumitaw sa Busan. At sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, Busan? Dapat ba akong dumaan kina Dewey at makapag-sushi? At sinabi ni Park Jong-soo na, makikita mo ito sa balita, pero sinusubukan ng asosasyon na pigilan kami sa pagpasok. Sa pananaw nila, mahirap pagkatiwalaan ang guild namin dahil wala kaming S-rank hunter. Tumingin siya kay Jinwoo at sinabi na, kung papayag ka makipagtulungan sa amin, una, masisiguro naming maayos ang raid na ito. At pangalawa, babayaran ka namin ng maayos. Sa isip ng healer na si Jung Yerin, humingi kaya ako ng autograph? Bibigyan niya kaya ako? At dagdag pa nga ni Park Jong-soo na, karaniwan 10% ang nakukuha ng isang S-rank hunters. Pero bibigyan ka namin ng 20% mula sa dungeon na ito. At kalmadong sumagot si Jinwoo na, gawin nating 50-50. At nagulat ang Knights Guild. At sinabi pa ni Jinwoo na, makikipagtulungan lang ako kung ituturing nyo ako bilang isang guild at hindi individual. Kaka-establish lang namin ng Ajin Guild. At sinubukan pang tumawad ni Park Jong-soo na, paano kung 40-60? Sumagot si Jinwoo na, hindi ako nakikipagtawaran sa Knights Guild. Sa isip ni Park Jong-soo, sinabi niya na, mukha siyang bata pero hindi siya ordinaryo. Huminga siya ng malalim at sinabi na, kung ganun, ikaw nang bahala sa boss level ha. Halos 1 linggo na mula nang matuklasan ng gate. Kaya sisimulan na natin ang raid bukas. Tara, sabay na tayong bumaba sa sasakyan. At sumagot si Jinwoo na, hindi, magkikita na lang tayo bukas. May aasikasuhin pa ako ngayong gabi. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mauhuli. At sinabi ng isa sa Knights Guild na, gumalaw ba ang anino niya? Sinaway siya ni Park Jong-soo na, Yuntei, nakainom ka ba? At biglang tumunog ang cellphone ni Jinwoo. Isang numero ang nakalagay. Sa isip niya, napasabi siya na, sinong tumatawag? At sinabi niya sa Knights Guild na, paumanhin muna, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Pagkasagot ni Jinwoo sa cellphone, mahinahon niyang sinabi na, isang Jinwoo ito. Ngunit bigla siya napatigil nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Anak! Nanlaki ang mata ni Jinwoo at napasabi na, Ma'am, bumili ka ba ng bagong cellphone? Masayang sagot ng kanyang ina,
Oo, kabibili ko lang. Tumawag agad ako kasi gusto kong marinig ang boses mo. Sana hindi kita naabala. Ngumiti si Jinwoo at agad na sumagot na, "Hindi po ma'am, ayos lang." At sa isip ni Jinwoo, napangiti siya. Talaga nga naman, ano pa bang inaasahan ko? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, parang umaasang ibang tao ang tatawag sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na, "Ma'am, sabay po tayo mag-dinner mamaya." Kinabukasan, ipinakita ang napakalaking gate sa Busan. Nakahanda ng lahat ng hunters ng Knights Guild. Pinamumunuan ni Park Jung-soo. Habang nakatingin sa orasan, halatang kinakabahan siya. Bakit wala pa si Song Jinwoo? Dapat pala sinama na namin siya kahapon. Hindi naman siya siguro malilate, di ba? Lintik, 5 minuto na lang at magsisimula na tayo. At lumipat ang eksena kay Jinwoo. Habang nakatingala siya sa madilim na langit, napasabi siya sa sarili na, "Masama ang panahon ah. Sana may payong si Gina." Pagkatapos ay napabuntong hininga na lang siya. Kailangan ko nang umalis. At malamig niyang binigkas ang shadow exchange. At lumipat ang eksena sa isang paaralan. Naglalakad ang ilang estudyante habang nagrereklamo. Hindi ba parang labor na ito? At sinabi ng isa na, "Oo nga, bakit tayong gumagawa ng trabaho ng art teacher? Ilang plaster figures ba ang kailangan nating dalhin?" At sumagot ang isa na, 6 ang grupo, kaya malamang 6 din. At sinabi ng isa na, "Kahit tig-isa tayo, kailangan pa rin natin bumalik para sa ikalawang pasada. Ikaw na lang ang kumuha ng 4. Pagpasok nila sa loob ng isang silid, napailing ang isa at nagreklamo, "Ang alikabok dito ah. Kailan kaya huling nalinis ang lugar na ito? Kitang-kita kung gaano ito kadumi." At napasabi niya ang isa na, "Malamang buong semester tong hindi nagagamit." At nagulat ang isa sa kanyang nakita at napasabi ito na, "Ha? Gate ba yan?" At lumapit ang isa pa at sinabi na, "Bakit ka natatakot? Saradong gate yan. Ligtas ang mga ganito. Mga hunters lang ang pwedeng pumasok dyan at walang makakalabas mula sa loob. Aabutin pa ng halos 1 linggo bago tuluyang bumukas ang gate." Ngunit may isa pang estudyante ang napaisip at nagsabi na, "Hindi ba sabi niyo buong semester na raw hindi nagagamit ang silid na ito? 1 buong semester at ngayon lang ito napansin?" At sa mismong sandaling iyon, nagkaroon ng bitak ang gate. At biglang may isang kamay ng halimaw ang lumabas mula sa loob at walang awang hinablot ang ulo ng isang estudyante. Napasigaw ang kanyang kasama, "Junsuk!" Sumisigaw ang estudyante habang pinipiga ang kanyang ulo ng halimaw. "Tulungan niyo ako, pakiusap!" Ngunit sa isang iglap, tuluyan itong pinatay ng halimaw. Napatulala ang mga estudyante sa matinding takot habang tuluyang lumalabas ang mga halimaw mula sa gate. At isa-isa ring pinaslang ang natitira pang 2 estudyante. Habang patuloy na lumalabas ang mga halimaw mula sa gate, nagsalita ang narrator. Ang mga nilalang na ito ay likas na mga mangangaso. Kahit kulang sila sa talino, higit na mas mataas ang kakayahan nila kaysa sa tao pagdating sa pagtunton at panghuli ng kanilang biktima. Lubos silang nababaliw sa amoy ng laman at dugo. Ngunit dahil sila ay scout lamang, pinipigil nila ang kanilang uhaw at inuuna ang kanilang misyon. 1 buong linggo silang nagkubli sa dilim. Kahit bago pa nila hanapin ang kanilang biktima, na alerto na agad ang kanilang sixth sense. At nagsalita ang isa sa mga halimaw, "Puno ng biktima ang lugar na ito at pati na rin ang nasa taas. Kasing komplikado ng isang kastilyo ang gusaling ito. Ako na ang magsisimula ng pangangaso. Ikaw, tawagin mo ang iba pa nating mga kapatid. Papatayin namin ang lahat ng tao sa loob ng kastilyong ito at patitibayin ang aming posisyon. Pagkatapos nun, doon na magsisimula ang tunay na pangangaso. Una, lilinisin muna namin ang lugar na ito ng lubusan." Habang abala pa sa pag-uusap ang mga estudyante, biglang sumugod ang halimaw. Isa-isa nitong minasakir ang buong lugar. Walang awa at walang pinipili. At lumipat ang eksena kay Song Jinwoo. Habang nasa harap ng gate kasama ang grupo ng Knights Guild, sa isip ni Jinwoo napasabi siya na, "Iyon ang collection team. Sa kabilang side naman ang mining team. At sa gitna ang assault team. 13 na A-rank hunters at 20 na B-rank hunters. Meron silang ganito karami na A-rank.
tulad ng inaasahan sa may pinakamaraming A-rank hunters. At biglang nagulat si Jinwoo nang lapitan siya ng mga hunters. Parang isang celebrity. Grabe yung Jeju raid. Paano mo nasamon yung mga itim na sundalo? Samon ba talaga yun? Hunter Song Jinwoo, ikaw ang mangunguna sa raid ngayon, di ba? Habang nagugulat pa si Jinwoo sa atensyong natatanggap niya at biglang may sumingit na isang hunter. Uy! Ano ba kayo? Bakit niyo pinaparamdam na awkward kay Hunter Song Jinwoo? At nagpakilala nga ito na ako si Ji-Yong Yerim, ang pangunahing healer ng assault team ng Knights Guild. Kung tutusin, hindi ba dapat nagkakaintindihan ang raid leader at ang main healer? At napasabi si Jinwoo na hindi mo pa yata pinapaliwanag. At napasabi si Park Jong-soo na oo nga, gagawin ko ngayon. Ako ang magiging raid leader ngayong gabi. Agulat ang ilan sa kanyang mga kasama. Ikaw na naman, Guildmaster. Pero nandito si Hunter Song Jinwoo ha. Pero mariing sinabi ni Park Jong-soo na si Hunter Song Jinwoo bahala sa likuran. Sisiguraduhin niyang ligtas tayong lahat. At biglang sumingit si Yun-tae. Halatang hindi natuwa. Ganito na ba tayo kahina para mangailangan ng proteksyon ng iba? Sa tingin mo ba mukhang may hina ang elite members ng Knights Guild? Tama ba, Hunter Song Jinwoo? At biglang natahimik ang paligid. Ramdam ng lahat ang tensyon. At ngumiti si Park Jong-soo at sinabi na medyo matatapang talaga mga miyembro namin, di ba? Baka medyo bastos ang dating pero ganito talagang normal na atmosphere sa guild namin. At kalmadong sumagot si Jinwoo na ibig sabihin lang yan, mataas ang kumpiyansa nila sa sarili. At tumango si Park Jong-soo at sinabi na panahon na para umalis tayo. Hoy! Oras na! Magsisimula na ang raid! At lumipat ang eksena sa Hunter Association. Biglang tumunog ang linya ng emergency call center. At sumagot ang agent na ito ang Hunter Association Emergency Hotline. Isang nanginginig na boses ang narinig sa kabilang linya. Hunter Association po ba ito? Agad na sumagot ang agent na ito ang Hunter Association. Pakisabi po ano ang nangyari. Dito po ngayon, dito mismo sa eskwelahan namin. May mga halimaw po. Nakalabas, nagkaroon ng dungeon break. Agad na nagtanong ang agent, saan ka tumatawag ngayon? Nanginginig na sumagot ang estudyante. Nagtatago po ngayon sa banyo. Kasama ko po kanina ang kaibigan ko. Pero ang kaibigan ko... Hindi na niya natapos ang pangungusap. Naputol ito agad ng hagulgol at walang tigil na pag-iyak. Ramdam ang matinding takot. At muling nagsalita ang agent. Ilang halimaw ang nakita mo? Malapit ba sila sa iyo ngayon? Hindi ko po alam. Ang dami pong sigawan. Mamamatay na po ba ako? Agad naman sinabi ng agent na makinig ka sa akin. Huminga ka ng malalim. Kalma ka lang. Tutulungan ka namin. Papunta na dyan ang mga hunters ngayon. Hindi ka namin papabayaan. Kaya kailangan mo manatiling kalmado hanggang sa huli. Naiintindihan mo ba? Nanginginig ngunit may bahid ng pag-asa. Sumagot ang estudyante na talaga po. Kung ganun maghihintay po ako. Muling nagtanong ang agent. Yung mga halimaw, alam mo ba kung anong klase sila? Opo, nakita ko na sila sa TV. Ano nga ba yun? Ano nga bang tawag sa kanila? Agad na sinabi ng agent na pakilarawan mo sila kung anong itsura nila. Habang umiiyak, pilit ikinukwento ng estudyante. Parang tao po ang katawan nila. Pero sobrang pangit ng muka. Berde po sila. Berde ang balat nila. At biglang napatigil ang agent. Sa isip niya, may isang salita agad na pumasok. Baka mga orcs sila. Agad na sumagot ang estudyante. Opo, yun po, orc. Sa isip ng agent, napasabi ito na hindi. At agad niyang sinabi sa estudyante na lumayo ka riyan. Umalis ka agad. Nakakamoy ang mga orc nang. Ngunit bago pa siya matapos ng paliwanag, bigla na lang niyang narinig ang boses ng estudyante na iligtas niyo ako! Ayoko pang mamatay! Please, iligtas niyo ako! Kasabay nito, ipinakita ang loob ng eskwelahan. Mga estudyanteng nagpapanik, nagkakagulo, nagkakandara pa sa pagtakbo. Kumalat na ang dugo sa sahig at sa mga pader. At isang estudyante ang umiiyak at sumisigaw. May mga kaibigan pa ako sa loob! Ngunit hinila siya ng isang lalaki at pilit na sinabi na
Ang mga hunter nang bahala rito. Bilisan na natin. Takbo! At nagsalita ang isang orc habang tinitignan ang paligid. Isipin mo yun, kalahati ng mga prey ang nakatakas. At sumagot ang isa pang orc na, ayos lang, marami pa rin ang natitira. Nasaraduhan na natin ang daanan nila. Aakit tayo sa susunod na palapag at papatayin natin silang lahat. Lumipat ang eksena sa loob ng isang silid. Mga estudyanteng nagkukubli. Nakabarikada ang mga pinto at bintana. Nanginginig, umiiyak. Ngunit sa isang iglap, nawasak ang pader. Nagsigawan ang mga estudyante sa matinding takot. Isang lalaki ang tumakbo. Desperado. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, sinugod siya ng isa pang orc. Isang atake lang, bumagsak ang katawan ng lalaki at namatay. At biglang nagsalita ang isang orc, "Boss, may isang tao rito, may magic energy." At agad na sumagot ang isa na, "Patayin mo na siya." At doon ipinakita sila Jin-A at ang kaibigan nitong si Song-Yi. Takot na takot, nanginginig. Sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasabi na, "Kuya, kuya." At biglang naglakas ng loob si Song-Yi at sinabi na, "Ako rin ay awakened, kahit irangk lang ako." Pero pilit siyang pinipigilan ni Jin-A. "Hindi mo kaya, wag." Ngunit napansin na sila ng mga orc at nagsalita ang isa na, "Iyon ba yung tao?" At sumagot ang isa na, "Hindi, may mas malakas pang pinagmumulan ng magic energy." At doon nila nakita si Jin-A. "Ang babaeng yun, patayin!" Sumugod ang orc para tapusin siya. Ngunit sa isang iglap, isa sa mga shadow soldier ni Jinwoo ang lumabas at sinalag ang atake ng orc. At dito nga mga lods, habang patuloy ang paglusob ng mga orc sa loob ng eskwelahan, isang nakakatakot na tanong ang bumabalot sa lahat. Makakayanan ba ng mga shadow soldier sa Jinwoo na ipagtanggol ang mga inosenteng estudyante? At higit sa lahat, maililigtas ba nila ang isa sa pinakamahalagang tao sa kanya, ang kanyang kapatid na si Jin-A? Samantala, si Jinwoo ay wala roon. Nasa loob siya ng isang napakalaking A-rank dungeon. At kung sakaling mabigo ang mga shadow soldiers, ano ang magiging kapalit nito? At kapag nalaman ni Jinwoo ang nangyari, hanggang saan ang kaya niyang gawin? Abangan ang susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.